Sa loob ng bahay ni Kapitan Tiago, isang marangyang pagtitipon. Ang mga bisita ay abala sa kanilang mga usapan. Ang silid ay punong-puno ng mga tao. Ang mga bisita ay nahahati sa dalawa. Ang mga lalaki at babae ay magkahiwalay. Si Tia Isabel ay abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Samantalang si Kapitan Tiago ay nakatayo at nagsalita sa isang grupo ng mga tao. Masaya akong makita kayong lahat. Ang pagtitipon nito ay isang magandang pagkakataon upang magkakilala kayo. Naway niyong magustuhan ang aming inihandang pagkain, mga Ginoo. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-usap. Dumating sina Dr. De Espadanya at Doña Victorina na mayabang na pumasok. Kapitan Tiago, malugod kaming dumating. Ang lugar ninyo ay talaga namang kaakit-akit, Kapitan. Napakaganda. Nagpatuloy ang usapan at dumating na rin ang mga kinatuan ng simbahan. Si Padre Sevilla, Padre Damaso, dalawang paisano, at si Teniente Guevara. Magandang gabi, Kapitan Tiago. Kami ay natutuwa na tayo nakitang muli. Nakakayamot ang bahay na to. Ibang-iba ang pamamaraan dito kumpara sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio nakatira. Ayaw ko talaga sa mga Indio. 20 taon ako nagsilbi bilang pura paroko sa San Diego. Sa aking pag-alis, iilan lamang matatanda at Hermano Terceros ang naghatid sa akin, mga walang utang na loob. Padre Damaso, mas maganda sana kung iwasan natin ang talakayan sa mga Indio. May mas mahalaga tayong pag-uusapan ngayong gabi. Nandiyan na nga ang tungkol sa iyong paglisan bilang isang pura paroko sa San Diego. Di karapat-dapat makialam ang hari sa Espanya sa ganitong usapin. Ang mga ere ay may nagawang kasalanan. Ang simbahan ay may karapatan na magpataw ng parusa sa kanila. Ang kaparusahan ay naayon sa batas ng Kapitan General Padre Damaso. Hindi lang yung pananawang sumusunod sa batas. Sa mga ganitong usapin, kailangan ito ng tamang proseso. Siya ay marangal na tao. Pat siya pinagbintangan sa kasalanan hindi pangungumpisal. Kaya nilabas ko ang kanyang bangkay upang ipadama ang galit sa maling paratan sa kanya. Padre, malamang ito isang hindi pagkaunawaan lamang. Hindi natin hayaang magtuloy-tuloy ang tensyon. Tumahimik na lang tayo at mabuting tayo magpatuloy sa ating pagtitipon. Ang talakayan ay dahang-dahang lumihis sa iba pang paksa at ang mga bisita ay nagsimula ng magbago ng paksa at magpatuloy sa kasiyahan.